Nung inuumpisahan ko pong gawin ang message na ito, mas lalo ko pong naramdaman ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Na-feel ko po na ang Diyos na hindi naman natin nakikita ay patuloy pa rin kumikilos, nagpapaalala sa ating lahat na Siya ay nandyan lang, nagmamasid at sinisigurado tayo na ang Espiritu Santo ay patuloy kumikilos para po ang lahat ay makilala pa ang Panginoong Hesus. Isang mahalagang bagay po ang pinakapuso ng mensahe na ito. Ito ay ang tungkol sa kapag ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. Marami pong hindi nakakapansin ng ugali ng Diyos kapag mayroon po siyang tinatawag para sumunod sa Kanya. Pinapakita niya na ang gusto niyang response ay, pakinggan niyo pong mabuti, ay immediately, instantly, yung walang delay. At hindi niya po ito binabago, sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago. Yan po ang sinabi niya mismo sa Book of Malachi 3 verse 6. Ang sabi niya, I, the Lord, do not change. So, kapag mayroon po siyang tinatawag para sumunod sa Kanya, ang gusto po niyang response ay immediately. Tandaan niyo po yan, instantly, walang delay. Ang halimbawa po ng sinasabi ko na yan ay makikita natin sa ilang passages sa Bible. Kung paano nag-respond ang mga tinawag ng Panginoong Hesus na tagasunod niya o mga disciples niya. Sa babasahin ko po sa inyo, makikita niyo kung paano nag-respond ang mga kauna-unahang disciples ng Panginoong Hesus sa Kanyang pagtawag. Mahalaga po ito para tayo po ay magkaroon ng awareness sa pamamaraan ng pagtawag ng Diyos para hindi po natin mamiss ang Kanya pong magandang plano sa buhay. Kaya napakahalaga pong matutunan natin ito at maging sensitive tayo kapag tinatawag tayo ng Panginoon. Well, dito po sa Book of Mark, chapter 1, verses 16 to 20. Babasahin ko muna sa English and mamaya po sa Tagalog. Ang sabi po rito, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. And then ang sabi po ng Panginoon, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. And then ang sabi po sa verse 18, pakinggan niyo pong mabuti. Ang sabi rito, at once they left their nets and followed him. Then, when he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. And then in verse 20, it says, without delay, again, without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him, meaning Jesus. Verse 29, ang sabi po rito, as soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. And in Mark 2 verses 13 to 14, pakinggan niyo po itong mabuti. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them.
As he walked along, he saw Levi, or Matthew, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. And then Jesus told him, "Follow me." And Levi got up, meaning no delay, followed him. Sa Tagalog po, Marcos chapter 1 verses 16 to 20. Ang sabi po rito, isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Naghahagi sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Nakita niyo po yun? Iniwan nila agad ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang dalawang anak ni Zebedee na sina Santiago o James at Juan o John na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila at sumunod kay Jesus. Nakita niyo po yung bilis ng kanilang pagsunod. And then in Marcos sa Tagalog, verses 13 to 14. Ang sabi po rito, nagtungo muli si Jesus sa tabi ng lawa. Lahat ng mga tao ay pumunta sa Kanya at sila ay tinuruan niya. Sa Kaniyang paglalakad ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa may singilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumindig at sumunod kay Jesus. So dito po maliwanag, makikita natin na no delay ang action ng pagsunod po nila. Hindi po ba? Well, pag-isipan niyo po ito. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago, ibig sabihin, hindi rin magbabago o nagbabago ang lahat ng mga gusto niya na makita at matanggap na attention sa atin, sa ating pagsunod sa lahat ng mga nasabi na niya sa salita niya. Well, bakit po ganito kahalaga ang mabilis o no delay na pagsunod kaagad sa bawat salita niya na natatanggap natin? Pakinggan niyo po ang ipinaunawa sa akin ng Holy Spirit. Ngayong 72 years old na po ako. Ito ay tungkol sa time o oras na umaandar. Pinakita niya po na ang time o oras na umaandar ay hindi mapipigilan o mai-stop. At ang parallelism o kahalintulad nito ay ang pag-andar ng age o edad ng tao na hindi rin mapipigilan. Marami po ang hindi conscious na mayroon pong katapat na time. Ang pagsunod o obedience po natin o obedience natin sa bawat detalye sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Well, wala pong plano na hindi kasama ang oras. Kaya kapag wala kang plan o dream, wala kang mararating. At sa dumadaan na oras, may katapat iyang pag-aaral at pagtatrabaho. Katapat din ng mga lumilipas na time ay ang age po natin na lumilipas din. Yung age ng pagtanda at paghina ng katawan ng tao. Kaya kapag hindi mo ginamit ang tamang time sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagtatapos ng dapat tapusin, nakasabay ng time na umaandar, marami na ang mawawala po sa inyo.
o sa iyo na hindi mo na maibabalik pa. Tulad nga ng edad na hindi mapipigilan ang pag-advance ng age o pagtanda. Ibig sabihin, walang tao na may kakayanan kahit gaano ka pa kalusog o kaingat sa katawan na hindi siya tatanda. Alam natin na ang pagtanda hindi po umi-stop at walang makakapigil kahit humihinga pa tayo araw-araw. Kaya kapag ang isang tao ay hindi niya ginawa ang lahat ng dapat niyang pag-aralan, pagsumikapan, dapat niyang tapusin sa tamang time at edad niya, marami na po ang nawawala sa kanya na hindi na maibabalik pa. Bakit po? Kasi sa pagdaan ng oras, dumadaan din ang mga opportunities para umunlad. Pero kahit dumadaan ang oras, kapag hindi mo hinahanda ang sarili mo umunlad, kahit pa araw-araw ay nasa paligid mo na ang mga sinasabing oportunidad, hindi mo ito napapansin. Bakit po? Kasi wala sa puso mo ang paghahanap, pag-aantay nito. Kadalasan, ang gusto lang ng maraming tao, okay lang naman kami. Yan ang madalas na naririnig po natin. Okay lang naman kami. May trabaho naman. May pinagkakakitaan. Sapat na makakain. At panggastos. Well, marami pong hindi nakakaalam na hindi po tayo tinawag ng Diyos maging ganyan lamang. Sa pangsarili lamang po ang gusto. Hindi po. Kaya nga pati ang tungkol sa time ay ipinahayag po niya. Sapagkat kasama dapat sa paggamit nito ang kaunlaran na walang tigil habang humihinga ang pagpapaunlad sa kingdom niya. Tandaan niyo po yan, napaka-importante po yan. Napakarami pong nakakalimot nitong tungkol sa kingdom ng God. Kasi ang mga tao, laging nakafocus lamang sa sarili niya, pamilya niya, sa kinabukasan nila. Hindi po ba? Kaya nga po, pinapadiinan niya, meaning ng Panginoon, na any delay sa anumang dapat po nating gawin, at of course, sa pinagagawa niya. So, dapat nating gawin sa sariling buhay natin o sa kingdom niya na pinakamahalaga sa lahat, ay sigurado pong may nawawala na sa atin na mga hindi maipaliwanag na mabubuting bagay mula sa Diyos na may control sa time at may control sa buhay natin. Well, sa paglipas po ng panahon o oras, sa orasan, kasama rin pong lumilipas dito at nawawala na rin ang dapat sanang ibinunga ng time na hindi inaksaya. Well, ganun na ganun po ang nangyayari sa mga hindi nag-aaral ng Word of God at sa hindi sumusunod kaagad, immediately, sa bawat Word of God na nabasa, narinig, o kahit pinag-aralan na. Well, bilang tao po, hindi tayo aware na marami na palang nawawala sa atin sa precious time. Kaya marami nga nagsasabi, yung time daw parang precious gold. Hindi po ba? Bakit po? Sapagkat kasama po rito ang plano ng Diyos sa pagdaan ng oras. Yan po yung hindi naman nare-realize ng marami. Kasama ang age, kasama ang time na hindi mapipigilan na may lumilipas, may nawawala. Kaya kahit magsisi pa tayo sa dapat sana ginawa natin sa pag-aaral natin sa school, nung bata pa tayo at bata-bata pa tayo, well, hindi na po natin maibabalik pa ang nawala na
sa mga lumipas na panahon. Sabi ko nga, na-realize ko nga na kahit gusto pa natin bumawi, walang time at age na lumipas na, hindi na maibabalik pa. Well, dito po sa mga lumipas na panahon, nakapaloob lahat ang mga dapat na ginawa, dapat tinapos, at dapat na ibinunga na maliwanag na nakikita at sana ay napapakinabangan na ng iba. Tandaan niyo po ito. Bawat ikot ng kamay sa clock, mayroon pong nakatapat na dapat ginawa at dapat natapos ang tao at hindi dapat na iiwanan o hindi napapalago sa kaharian ng Diyos na may hawak ng lahat. Gusto ko pong ulitin ito, na sa lahat ng bagay na dapat nagawa na sana sa tamang oras, kapag hindi ito nagawa, ang mangyayari po, mayroong madidelay ng madidelay o mayroong totally mawawala na hindi mo alam o hindi mo napapansin. Well, ang lahat po na yan ay nakita kong maliwanag sa tinakbo ng buhay ko. Kaya lagi ko pong minimension yung age ko. At kalahati po ng edad ko na yan, hindi ko pa kilala talaga ang Panginoon. Walang sumunod na kalahati, sineryoso ko po ang pagkakilala ko sa Kanya. At hindi ko po ma-measure ang laki ng difference po ng life ko ngayon kaysa sa dati, lalo na ang mga nabuo na ginawa po ng Diyos para maabot ng gospel ang hindi ko po nabibilang o hindi ko na mabibilang na dami ng tao sa iba't ibang parte ng mundo. Well, makikita nyo rin po yan dito sa social media account namin sa The Rock of My Salvation. At kaya ko po palagi nababanggit ang aking age na 72 na ako. Kasi ito pong mga nagdaan na buwan, marami akong natatanggap na maliwanag na ipinapahayag pa ng Panginoon. Part po ng mga ito ang kahalagahan. Yun po pala. Yung sobrang kahalagahan ng calling o pagkatawag ng Diyos sa buhay po natin. At yan yung nakita ko sa buhay ko. So nakita ko po kung ano ang meron ako ngayon sa Panginoon. At ang pinakamahalaga dyan ay kasama po kayong lahat na nakikinig ngayon. So wala lahat po ito, wala po kayong lahat kung hindi po ako kumilos at sumunod sa lahat ng natutunan ko sa salita ng Diyos na ibinabahagi ko po sa inyo. Ang isa sa pinakaimportante na natutunan ko ay dapat ang pagkilos po ninyo o natin sa pagkilala sa Diyos ay dapat on time palagi. Well, ganyan po ang ginawa ko. Talagang ipinaglaban ko po na huwag madelay sa pagsunod sa bawat salita na na-encounter ko. Diyan po ako talagang tumutok. Diyan ko po ininvest ang buhay ko at anuman ang mayroon ako, yan po ang ipinaglaban ko talaga. Binantayan ko at hindi ko pinatalo sa tulong ng Diyos. Well, alam niyo po ba, kahit gaano kayo kainit sa pagsunod sa Diyos, ang ani po sa pagsunod ay hindi bigla. At hindi ko po kayo bibiruin. Hindi talaga madali ang sumunod sa Diyos. Hindi po. Kaya nga marami ang hindi sumusunod, hindi po ba? Well, bukod sa hindi po ito madali,
hindi rin tayo dapat huminto-hinto sa pagsunod. Lalo na ang dati na nating sinunod. So wag na tayong babalik sa pagkamali o sa anumang kasalanan. Kaya mapapatunayan lang na mahal po natin ang Diyos sa pananatili sa pagsunod sa lahat ng mga batas po niya na hindi natin nilalaktawan, kundi iniintindi natin, pinag-aaralan natin sapagkat gusto natin itong masunod. Well, dito po nabubuo ang genuine na joy na ma-experience lamang po talaga kapag, alam mo, kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, ay nasusunod mo pa rin nang nasusunod ang gusto ng Diyos. Bakit po? Well, dito mo lang mararanasan talaga ang buong saya. Kompletong saya. Kompletong fulfillment na walang katulad. Diyan ka nagkakaroon ng joy, ng assurance and peace na mahirap na ipaliwanag. Kahit ipaliwanag pa sa iyo. Kasi may process para ma-experience mo ito. At yan po yung ating pinag-aaralan ngayon. Well, ang advice ko po sa lahat ng gusto pong matuto ay be honest po to yourself. Ano po sa tingin nyo ang hindi nakakalugod sa Diyos na ginagawa nyo pa? Then isurrender nyo po yan sa Diyos. At makipag-isa po kayo sa Kanya na itatakwil na ninyo ang lahat ng ayaw niya, kahit yung maliit man sa tingin ng tao o hindi. Kasi wala pong maliit na kasalanan na okay lang at papalagpasin ng perfect and holy God po natin. Wala po. Ang love po ng God at ang kanyang grace at ang kanyang forgiveness ay inoffer niya po sa lahat ng tao. Kahit ano pong kasalanan natin. Para po magkaroon tayo ng tunay na pagbabagong relasyon sa Kanya. At mamuhay na katulad po ng nire-require niya na may kabanalan. Hindi balik muli sa kasalanan. Hindi po. Kaya po tayo na-sanctify ng blood mismo ng holy and perfect God na si Jesus ay para po, of course, ma-sanctify din tayo. Kaya rin kung kilala po natin talaga ang Panginoon, hindi po natin parang gagawing mababaw lamang ang kanyang forgiveness. Dahil sa forgiveness po niya, nagkaroon ng sanctification ang buhay natin. So, ibig sabihin, yun pong pagpapatawad niya sa atin, dinedeclare na tayo ay ginawa ng banal o holy. Well, yan po ang bunga ng forgiveness ng Diyos sa lahat po ng mga tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yung blood po ni Jesus ang pinangbayad para yung dating makasalanan ay maging banal. Hindi lang po tayo pinakawalan sa kasalanan, kundi pinurify pa tayo. Well, yan pong process na ginawa ng ating Diyos na yan. Ang binabantayan po sa atin ng Holy Spirit hanggang makarating po tayo sa langit. Yan po ang pangunahing call ng Panginoong Jesus. Ang lahat, habang may panahon pa, gawin na without delay
ang tunay na pagtanggap sa Kanya, meaning sa Panginoong Jesus, at walang hinto na pagsunod sa Kanya hanggang Siya ay magbalik muli na pwede nang mangyari anytime. Well, yan po ang mahalagang regalo ng Panginoong Jesus na ipinadala niya sa banal na Espiritu upang mapaalalahanan po tayong lahat na nandiyan lamang siya, palaging nagmamasid, nakatingin sa atin at nag-aantay sa atin sapagkat ganoon niya tayo kamahal. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.